JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Romel. Taong 1970, Calbayog, Samar. Ayon sa kasabihan, kapag mahal mo gagawin ang lahat para ipaglaban. Ito ang pinanghawakan ni Nanay Lourdes sa kanyang asawa na si Tatay Felipe. Hindi maunawaan ni Romel ang nangyayari sa mga magulang dahil kung hindi tumanda ang ama, hindi magloloko. 50 taong gulang na si Tatay Felipe pero nagawa pang magkalaguyo. Ang babae, 25 taon pa lamang. At ang pinaka nakakabahala, kamukhang kamukha ni Nanay Lourdes noong nagdadalaga. Bukod pa riyan, kuwang-kuwa ang timbre ng boses kahit ang kilos at pag-iisip ay parehong-pareho. Matagal bago nalaman ang tungkol dito, umabot ng 5 taon bago natuklasan. Isang magsasaka lamang ang ama. Pagtatanim ng mais ang kabuhayan, nauunawaan na maraming gawain. Hindi madaling tapusin kaya walang nakaisip na sa pag-uwi ng 10 oras ay may iba palang tinatrabaho. Isang araw, sandali kung kailan nabuking, kaarawan ito ni Tatay Felipe. May kaunting handaan sa tahanan, imbitado ang iilan sa kakilala. Walang ideya ang ama na merong selebrasyon. Maghahating gabi na lang hindi pa rin umuwi. Kaya naisipan ni Nanay Lourdes na sunduin. Laking gulat nang maaktuhan nitong gumagawa ng kababalagan. Dito nagkaalaman na matagal nang nangangaliwa ang ama. Gumuho ang mundo ng ina. Sino ba naman ang hindi? Kung inalay mo ang buong buhay para sa taong minahal. Ilang buwan hindi kumain. Hindi nagsalita at hindi nakipag-usap. Walang maayos na tulog. Hindi lilipas ang araw nang hindi umiiyak. Hanggang sa pagdaan pa ng mga buwan, bigla na lang itong naging abala. Hinayaan na lang din para kahit papano maibaling sa ibang bagay ang atensyon. Sa hindi inasahan, isang gabi umuwi ito na maraming bitbit na mga gamit. Maya-maya pa naglatag ng mga kandila. Binuksan ang garapon na puno ng luwad. Nagmolde ng hugis tao. Inukit ang pangalan ni Tatay Felipe. Pagkatapos ito nagsimulang sumambit ng mga salita. Kunot noong tumitig si Tatay Romel dahil hindi maunawaan ang minoldeng tao. Binaon sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga insekto. Isinantabi sa isang lagayan. Tinapos ang questionableng ritual. Bumaling sa binata. Kung hindi man siya parurusahan ng Diyos sa pangangaliwa sa akin, ako na magkukusa. Hindi ako makapag-intay na makitang magdusa ang ama mo. Pagbabayaran niya ang lahat. Ibabalik ko ang sakit na dinulot niya sa akin. Wika ni Nanay Lourdes. Nay, ayos lang ho ba kayo? Ngayon lang, hindi ko na kayo kilala. Ano po ba ang ibig niyong sabihin? Anong magdurusa si tatay? Bakit do kayo nagkakaganyan at saka? Ano-anong mga gamit yan? Yung ginawa niyo, ano yun? Anak, hindi mo naiintindihan. Gusto kong pagbayarin ang ama mo sa ginawa niya sa atin. Nagtaksil siya. Pinagtaksilan niya tayo. Sumama sa babaeng mas bata sa kanya at sa halip na humingi ng tawad, pinagtanggol pa at nakipagtanan. Walang kapatawaran yon para sa isang asawang nagmahal ng lubos. Anak, unawain mo sana ko. Wala kong ibang nais kung hindi pamukha sa tatay mo ang pagkakamali niya. Nay, sa pagkakaunawa ko, hindi na ito ang tamang paraan. Hindi ito pagbabayad. Kasalanan ito kasi kulam na ang ginawa mo. Wika ni Romel habang pinasadahan ng tingin ang mga kagamitan. Nagbago ang reaksyon ng muka ni Nanay Lourdes.
Maya-maya pa walang pasabi na sinampal siya. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung hindi paparusahan ng Diyos ang pagtataksil ng ama mo, ako na mismo magkukusa. Darating din ang araw na babalik siya sa akin para makiusap. Tignan natin. Napailing si Romel. Hindi makapaniwala na magdudulot ng ganitong klase ng resulta ang ginawang pagtataksil ng ama. Hindi mapigilan ang ina. Buo ang pasya na pahirapan ang dating asawa. Magmula sa sandaling iyon, walang araw ito na hindi nagkulong sa silid. Hindi para parusahan ang sarili, kundi magsagawa ng ritual. Paulit-ulit hanggang sa masigurado na nagbunga. Hindi naglaon. Nabalitaan ni Romel ang kalagayan ng ama. Pinatawag siya ng kalaguyo para magpatulong. Naabutan nitong nakasalampak sa sahig. Iniinda ang pananakit ng iba't ibang bahagi ng katawan. Sa napapansin ni Romel, ang mga binti nito ay nagsimulang magkaroon ng bitak-bitak. Yung bang, parang lupa na nasobrahan sa pagkatigang. Nangangamoy luwad. May ideya naman ng binata kung ano ang nangyayari. Pero ang makita sa aktwal ang resulta ng ritual, hindi inasahan. Makaraan ng ilang sandali, nagsusuka ito ng lupa. Bukod pa riyan, kapag hahawakan animo may nalalagas na libag. Malambot ang balat, na kahit pa simpleng dampi ay parang nayuyupi. Nagtawag ng manggagamot si Rosalda, ang kerida ni Tatay Felipe. Sa puntong ito, kinakabahan ng binata na malaman ng mga ito kung sino ang nasa likod ng pangyayari. Kaso nga lang, hindi napigilan ng simula ng manggagamot ang ritual. Habang nakikinig, hindi mapakali, lalo na nang banggitin ang dahilan ng kaganapan. Kinulam itong si Felipe. Kakaiba ang pamamaraan dahil isa itong mataas na uri ng kulam na kung tawagin ay sagpak. Isang uri ng kulam na gumagamit ng luwad at lupa bilang representasyon sa kanilang biktima. Kaya kung mapapansin nyo, parang may lupa ang katawan ni Felipe. Maging ang pagsusuka meron din. Wika ni Mang Andoy, ang manggagamot. Pwede ho bang malaman kung sino ang mangkukulam? Walang hiya siya. Wala naman akong ginagawa para gawin niya ito sa mahal ko. Mabuting tao si Felipe. Questionable para sa akin ang lahat ng ito. Wika ni Rosalda. Bagyang natigilan si Mang Andoy sabay titig sa babae. Kamot ulong sumulyap kay Romel. Naunawaan ng binata ang kahulugan ng titig na ito. Kung makasabing hindi masama, akala mo hindi mga taksil. Nga pala, pwede naman malaman pero sa kasong ito masyadong mataas ang proteksyon ng mangkukulam. Kapag pipilitin ko naman ako magiging dihado, hindi sa naduduwag, pero hindi pa panahon para isugal ang buhay sa ganitong pangyayari. Tugon ni Mang Andoy. Teka, sinasabi nyo ba na hindi nyo kakalabanin ang mangkukulam? Isa akong manggagamot. Ang tungkulin ko, gamutin ang bawat pasyenteng lalapit sa akin. Hindi ang makipagtuos sa mangkukulam o anuman. Ang gagawin ko lamang ay gamutin si Felipe. Kasalukuyan niyang karamdaman ng aasikasuin. Ang iba, labas na ako. Sa kabilang banda, nahalata niya ang manggagamot na hindi gusto ang gagawin. Kaya upang malinawan sinundan ito hanggang sa tahanan. Kung tutuusin, kaya kong humarap sa mangkukulam pero pinili kong wag. Kahit bali-balik ta rin ang mundo, problema mag-asawa pa rin ito. Alam ko nangyayari sa pagitan ng nanay at tatay mo.
Gagamutin ko si Felipe pero sa parte ng nanay mo hindi ako mangyangyalab. Bilang respeto na lang sa larangan ko, gagamutin ang tatay mo. Lumapit din kasi. Nang marinig ang paliwanag ng manggagamot, nakahinga ang binata. Gayunpaman, hindi pa rin mawala ang pangamba, lalo na nang malaman ng ina ang pagdulog ng ama sa manggagamot. Sa galit nito, nagtungo ng silid, sinimula ng ritual. Sa puntong ito naman, bilang tulak ng kuryosidad, pumuslit si Romel para saksiyan ang bawat proseso. Nagsinde ng mga kandila, naglagay ng luwad sa isang palayok, isinalang sa apoy habang hinahaluan ng mga sangkap. Sa bawat paghalo, sinasabayan ng pagbigkas ng pangalan ni Tatay Felipe. Sinundan ng hindi maunawa ang kataga. Inulit-ulit hanggang umusad sa kasunod na proseso. Hinango ang palayok, nilamutak ang luwad, hinulma sa hugis ng tao, inukit ang pangalan ng ama. Binudbura ng lupa ang katawan. Hindi lang yun. Tinahi ang bibig gamit ang karayom at sinulid. Binuhol ng maayos ang sinulid at sakay tinabi. Patuloy sa pagsambit ng nakakakilabot na salita hanggang sa natapos ang ritual. Panay sa pagbuga ng hininga si Romel, pilit na pinapakalma ang namumuong tensyon sa kalooban. Masyado nang naguguluhan kung paano kakausapin ang ina at kung paanong tutulungan ang ama. Kahit si Tatay Felipe ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang pamilya nila, may parte sa kanya na nais itong makawala sa pagdurusa. Para naman sa ina, hindi masisisi kung umabot sa ganito ang pagpapasya. Biktima lang din siya, pinagtaksilan, subalit tumimbang din ang kaisipan na mali ang pag-iigante sa pamamagitan ng kulam. Matapos ang mahabang diskusyon ng sarili at isipan, bumalik sa tinutuloyan ng ama para kausapin. Palihim itong kinumbinsi na humingi ng tawad kay Nanay Lourdes. Ang problema, pinanghahawakan ng salita, hindi nababalik sa asawa sa kadailanang hindi na mahal. Pinaintindi ng binata ang sitwasyon, kaso hindi pa rin mapapayag. Maya-maya pa, bigla na lang itong sumigaw kasabay ng pangangate ng bibig. Hindi naglaon, nagdugo ang itaas at ibabang bahagi ng nguso. Nagkaroon ng sugat na animoy butas-butas. Dito naalala ni Romel ang ginawa ng ina. Bukod sa bibig, tumindi ang paglagas ng libag sa katawan. Sa unang tingin, libag. Pero nang tumagal buong-buong luwad, hindi lang yun. Lalong lumala ang bitak-bitak sa mga binti. Maya-maya pa nagsimulang sumuka na may halong lupa. Hirap na sa paghinga ang ama, kaya naman nagmamadaling nagtawag ng manggagamot. Sa kabutiang palad umayos ang kalagayan matapos lapatan ng lunas. Sandali lang ha. Pasensya na kung magiging bastos ako. Felipe, hindi man lang ba sumagi sa isip mo na baka ito ang karmang inihain ni Lourdes sa ginawa mong pagtataksil? Ayokong gamutin ka dahil sa nakikita ko. Bagay lang sa iyo yan eh. Nasa mabuting pangangalaga ka na ng asawa mo, babaeng pinakasalan mo sa loob ng ilang dekada, tapos sa isang iglap, ipagpapalit mo sa babaeng ito. Pasensya na, Rosalda. Gusto ko lang sabihin ang dapat niyong marinig. Ikaw naman, kekerengking na nga lang sa tao may asawa pa. Hindi ka ba nahihiya sa pagkatao mo? Kung nagkataon na ako ang magulang mo, tatagain talaga kita ng magtanda ka. Wika namang Andoy. Parehong pinagalitan si Tatay Felipe at Rosalda. Saka lang ito tumahimik nang masulyapan sa tabi si Romel. Sa kabilang banda, ikinatuwa ng binata ang pagpuna ng manggagamot.
Marami naman ang nakapagsabi pero balewala ito noon. Wala pa kasing nangyari. Ngayon na kinulam, tila unti-unting nauunawaan. Gayon pa man sa tuwing magtatama ang mata ng mga ito, nabubura ang realisasyon at lalong tumibay ang pagkapit sa isa't isa. Hindi maiwasan ng binata na makaramdam ng galit. Ibang-iba ang ama pagdating sa kalaguyo dahil hindi makumbinsi. Umuwi na lamang ang binata. Pagdating ng tahanan, ginulat sa naabutan. May bisita ang ina at kulam ang pinag-uusapan. Tahimik na pinakinggan. Nalaman na pinagtakselan din ang babaeng bisita. Pinagplanuhan ang binabalak na pagpapahirap sa asawang lalaki. Makikita sa muka ni Nanay Lourdes ang kagustuang tumulong. Inilatag sa harapan ng kagamitan. Hiningi ang pangalan ng biktima at hindi naglaon sinimulan ang pagpapahirap. Hinulma ang luwad sa hugis tao. Inukit ang pangalan ng biktima sa bandang dibdib. Binasbasa ng mga salita. Binudbura ng malabuhangin na lupa. Pinataka ng kandila hanggang sa sumiklab ang apoy. Sa kabila ng pagliliyab, nanatiling buo. Nanuot sa katawan ang epekto ng ritual. Sa hindi malamang dahilan natagpuan ni Romel ang sarili na nasa harapan ng tahanan ni Jethro. Ito ang asawa ng bisita ni Nanay Lourdes. Sa katunayan, barkada ito ng ama. Madalas kainuman kahit saang tindahan. Maya-maya pa, maririnig ang pagsigaw nito. Animoy nag-aapoy ang katawan sa init na nararamdaman. Natatarantang naganap ng matatampisawang tubig. Tumakbo patungo sa ilog at nilublob ang sarili. Gayon pa man lalo lang tumindi ang sitwasyon. Pag-ahon pa nito, tagaktak ang nagbubuhanging lupa mula sa mismong balat. Nawala ng lakas, pagapang-gapang na lamang. Tinulungan ito ng mga kapitbahay, subalit hindi nakatagal sa pagkahawak. Lalong tumindi ang pagliyab ng katawan sa init. Animoy nagdideliryo. Kung walang kariton, hindi maihahatid sa tahanan. Lumapit si Romel para kausapin. Dito binanggit ni Jethro ang nangyari. Ang sabi niya, biglang nakaramdam ng pag-init ng katawan. May kung ano pang gumagapang sa kaloob-looban. Kung gagalaw parang matatanggal ang balat. Habang nagsasalaysay, hindi maitago ang takot. Napapatanong sa nangyari. Maya-maya pa dumating ang kalaguyo nito. Napailing ang binata dahil walang pinagkaiba sa sitwasyon ng ama. Sa pag-uwi, napahugot ng hininga sa naabutan. Nagtawanan. Nagkasiyahan ang ina at si Helen matapos malaman ang nangyari sa asawa nito. Si Jethro, nagawang magdiwang pagkatapos ng pangungulam. Nang umalis ang bisita, saka kinausap ng binata si Nanay Lourdes. Nay, kinakatawa mo pa talaga ang paghihirap ng ibang tao dahil dyan sa kulam ano? Anong nakakatawa dun, Nay? Buhay ng taong pinaglalaroan mo. Anak, hindi ko pinaglalaroan ang buhay ng kung sino man. Ang ginagawa ko, pinapaalala sa kanila ang pagkakamali na sila mismo ang gumawa. Nakita mo naman ang nangyari. Hindi lang ako ang babaeng pinagtaksila ng asawa. Kahit si Helen, nagawang lokohin. Mas yumaman nga siya. Kilalang personalidad sa lugar natin tapos ano? Hindi mo ko masisisi. Handa kong gawing inutil ang buhay ng lalaki para lang matauhan. Nakita akong binayaran ka ni Helen. Sanikin ko, naisip mong gawing negosyong pangungulam, tama ho ba? Hindi ka ba matutuwa kung sakali? Isipin mo, niloko tayo ng tatay mo. Natutunan ko ang ganitong pamamaraan. Ngayong pwede kong pagkakitaan para naman mabuhay tayo. Hindi ba? Para tayong biniyayaan ng Diyos matapos ang masalimuot na kaganapan. Nay,
Hindi magbibigay biyaya ang Diyos ng kalokohan. Walang kulam na nagmula sa Diyos. Huwag niyong idamay ang sagradong pangalan sa kasamaan. At huwag ka ring umastang santo. Kung hindi mo nauunawaan ang ginagawa ko, tama na sa paninita. Hindi mo ako mapipigilan. Ipagpapatuloy ko ito. Ipagtatanggol ko ang sarili at kapwa kababaihan na pinagtaksila ng asawa. Hindi makapaniwalang tumitig si Romel sa ina. Bakas dito na hindi na kaya pang pigilan. Buo na ang pasya. Wala na rin siyang magawa para baguhin ang pagpapasya, kaya hindi na nangialam. Lumuwas ng ibang bayan si Romel para makahinga sa kaliwat ka ng problema. Nagbulag-bulagan sa sitwasyon ng mga magulang. Ang huling balita, umayos ang kalagayan nito kahit papano. Dahil dito sa pagbaling ng ina sa pagtaguyod ng bagong negosyo, naging abala sa pagbibiktima ng iba. Pero hindi nangangahulugan na tapos na ang paghihirap. Sinubukan ng binata na mamuhay ng tahimik, kaso hindi lilipas ang gabi na hindi naiisip. Umabot sa punto na napilitang bumalik para malaman ang kasalukuyang ganap sa buhay ng mga magulang. Ilang buwan pa lang nung nawala, pero nakapagpatayo ng maayos na tahanan ang ina. Konkreto at meron pang hiwalay na bahay sa likod kung saan tumatanggap ng kliyente. Naging disenyo ang iba't ibang klase ng banga at palayok para hindi malata ang tunay na operasyon. Kapag may sasadya, ipapaalam na bibili ng produkto. Sa parte naman ng ama, nakaratay na lamang ito sa banig. Butot balat dahil hindi maayos ang pagkain. Bakas pa rin ang sugat sa bibig. Maging sa iba't ibang bahagi ng katawan. Walang pagbabago. Naroon pa rin ang paghihirap. Sa kabila ng sitwasyon, nanatili sa tabi ng ama ang kalaguyo. Nakita ni Romel kung paanong alagaan at kung paanong mahalin pagkatapos ng pinagdaanan. Diretsyang ikinumpisal na anuman ang mangyari, hindi nito ibabalik ang ama. Sasamahan sa hirap at kamatayan. Nang marinig ang sinabi ni Rosalda, may parte kay Romel na naging masaya. Bihira makahanap ng babae na tatabihan ng lalaki sa kahirapan. Kaagad ding winaksi ng binata ang ideyang ito dahil kahit bali-balik ta rin ang mundo, labas siya sa pamilya at isa lamang kalaguyo na sumira ng sanay masayang pagsasama. Nabalitaan ko, yumaman ang nanay mo. Hindi ko nakita na may kasama siyang lalaki. Kaya hindi ako naniniwala na nakapag-asawa muli ng mayaman. Nakakapagtaka ang biglaang pagraos sa buhay. Hindi maiwasang maisip na may illegal siyang ginagawa. Pinag-iinalaan mo ba ang nanay ko? Nasa iyo na ang tatay ko tapos ngayon, nanay ko naman ang pagdidiskitahan mo. Ako nga na anak eh. Hindi ko na-question ng pagyaman ng sarili kong ina. Ikaw pa kaya na isang kerida. Pasensya na sa sinabi ko ha. Pero sana, wag mo nang pakialaman ng nanay ko. Matanong ko lang, ano bang meron kay Tatay Felipe na hindi mo magawang pakawalan sa kabila na nangyari sa kanya? Tignan mo, parang lantang gulay ang katawan sa dami ng sugat na walang kagalingan. Ginayuma ka ba niya para lalo ka pang dumikit? Ito ang eksaktong kahulugan ng tunay na pag-ibig. Ang pagmamahal ko sa tatay mo ang dahilan para hindi ko siya iwan. Masyado kang baduy. Tunay na kahulugan ng pag-ibig sa paraang mali. Nakukuha ba ang tunay na pag-ibig sa pagkapit sa taong may asawa at anak? Wala ba sa bokabularyo mo salitang kabit? Huwag ka magtago sa balat kayo mo. Matanda ka na. Hindi mo ko magawang punahin dahil kawangis ko ang nanay mo.
Yan ang dahilan kung bakit hindi mo ko masumbatan noon, hindi ba? Matagal bago ka humarap sa akin para pag-usapan ng bagay na to. Natahimik si Romel. Tama ang babae. Ang pagiging hawigsay na ang dahilan kung bakit hindi kagad nasumbatan. Natapos ang usapan, naibaling ang pansin na mag-inda ang ama. Nang lapitan, hindi na maitsura ang pagbumuka. Natuyo at nagbubuhangin ang balat. Nagbitak-bitak. At higit sa lahat naglalabas ng ungol. Yung bang tunog ng paghingang malalim. Ilang ulit ginawa hanggang sa nalagutan ng hininga. Sa puntong ito, hindi nakakilos si Romel sa kinakatayuan. Nablangko ang isipan habang nakatitig sa walang buhay na ama. Nang sumbatan ng ina, hindi siya inawat habang naglalabas ng galit. Lalong nadagdagan ang emosyon ng binata nang makita ang pagngiti. Napatitig na lamang nang sabihin nito ang katotohanan. Hinintay ko ng ilang buwan ng ama mo. Pero imbis na bumalik sa akin para humingi ng tawad, pinagmukha pa na mas mahal ang kirida niya. Sige, gusto niyang lumayo sa akin. Sa atin pues. Tinulungan ko siya na mas mapalayo pa. Magbakasyon siya sa impyerno. Hindi magtatagal. Susunod na din ang babaeng yon. Nay, hindi ko na po kayo nakikilala. Ni hindi ko matandaan kailan kayo naging masama. Pumatay kayo ng tao. Pumatay kayo ng asawa. Pumatay kayo ng ama. Asawa mo. Tatay ko. Nay, ano ba nakakatakot ka na? Hindi ko na nga rin alam kung ligtas pa ba ako sa poder mo eh. Nakapatay ko. Hindi nalalayo makakapatay ka uli. Sa kabila ng mga sinabi ni Romel, hindi makikitaan ng pagsisisi ang ina. Bagkus lalo pa itong natuwa nang magtagumpay sa pagpapahirap at pagligpit sa dating asawa. Naudlot ang sumbatan ng mag-ina sa pagdating ng mga kliyente. Sa puntong ito, hindi lang isa o dalawa ang humiling ng kulam. Dinala ang mga ito sa lihim na silid. Pinag-usapan ng sadya. Habang naghihintay, hindi mapakali si Romel. Sa mga sandaling ito kakaisip ng ideya. Pinuntahan ng bodega kung saan nakatambak ang luwad. Piling klase ng lupa na ginawang sangkap. Tinangay ang mga ito at inilibing sa kakahuyan. Nakahinga ng maluwag pagkatapos. Umasa sa pagkawala ng pinakaimportanteng sangkap matatapos ang kasamaan ng ina. Sa tahanan na rin muna nanuluyan upang mabantayan ng kilos. Hindi inasahan na makalipas ang ilang oras. Matutunton ang pinaglagyan ng luwad at lupa. Malalim ang pagkakalibing pero nagawa pa rin kunin. Napapatanong kung naaktuhan ba siya habang pinupuslit. Masyado nang masukal ang bahaging iyon pero natuntun pa rin. Maya-maya pa ay nagkasagutan na naman. Sa puntong ito galit na galit ang ina. Hindi makontrol ang sarili sa pagsambit ng masasakit na salita. Hanggang sa napuno at nasagad si Romel. Sa uli, piniling lumayo at lisanin ang tahanan. Sa pagdaan ng taon, umuwi si Romel nang mabalitaan ang nangyari sa ina. Hindi na rin nagulat nang maabutan ang kalagayan. May diferensya na sa katawan matapos balikan ng kulam. Humina rin ang negosyo dahil hindi magawang tapusin ang isang ritual. Kagaya ng nangyayari sa biktima nito, nagmistulang lupa ang balat. Nagbubuhangin na kahit kaunting galaw ay tumatagaktak. Binanggit ng binata na baka kinarma ito sa lahat ng kasamaan. Hindi tinanggap ang sinabi. Nasampal pa. Pinanghawakan ang paniniwala na biktima rin siya ng kulam. May lakas pa ng loob na hanapin kung sino ang may kagagawan. Sigurado ako na may nang biktima sa akin. Mangkukulam din ako. Kaya may ideya ako sa pangyayari. Mahuli ko lang kung sino yan. Hindi ko bubuhayin.
Nay, lalo lang lalala ang sitwasyon kung magpupumilit kayo. Ito na ang resulta ng kasamaan nyo. Kung hindi kayo pumasok sa pangungulam, hindi tayo aabot sa ganito. Kung sana hinayaan na lang si tatay na sumama sa babaeng yun, matiwasay sana ang pamumuhay natin. Hindi mo kasi matanggap na ayaw ni tatay sa'yo eh. Inipon mo ang galit imbis na kalimutan at ang pot ng pag-udyok na gumawa ng kasamaan. Tignan mo, ito ang nangyari. Huwag kang magsalita dahil wala kang alam. Sandali, kinakampihan mo ba ang kabit na yon? Ako ang ina mo, Romel. Sa akin ka kumampi. At kailan pa ako kumampi sa kasamaan? Nagsisisi nga ako na kinonsinti kita eh. Nagsisisi ako na hindi ko ginawa ang lahat para pigilan ka. Nagsisisi ako na pinapanood kitang gumawa ng ritual para kulamin ang tatay ko. Magmula nang matuto ka sa gawain ito, wala na akong ina. Nawala na si Nanay Lourdes na isang mabuting tao. Nagtayo ka ng ilegal na negosyo. Inimbita ng kung sino-sino para kulamin ang kaaway o may atraso sa kanila. Tumulong ka sa pagpapalaganap ng kasamaan. Hindi na ikaw ang Nanay Lourdes na nakilala ko. Niwala na akong ideya kung sino ang kaharap ko. Gayon pa man tumawa lamang ang ina. Baliwala ang sinabi. Hinatid na lamang ito ng tanaw habang naglalakad patungo sa silid. At kagaya ng inasahan, nagsagawa na naman ng ritual. Nakailera ang mga banga na puno ng luwad at lupa. Sumingaw ang init dahil sa dami ng kandilang nakasindi. Hindi lang isang hinulma. Hindi mabilang ang minoldeng hugis tao. Sa isang ritual, sinabay-sabay ang mga ito. Hindi na kaya ng saksiyan ang kasunod na kaganapan dahil tumindi ng tumindi ang nakakakilabot na pakiramdam. Nang nakalayo na, saka naman sumigaw ang ina. Nang balikan ay naglupasay. Tumindi ang kalagayan ng balat. Animoy mabibiyak ang hiwa. Pulang-pula ang nakikitang laman. Bukod pa roon, panay tagaktak ang nagbubuhanging balat. Nang tumagal, nagmistulang inipon na lupa. Tarantang-taranta si Romel. Panay na lang sa paglakad sa harapan ng ina. Hindi makapag-isip ng maayos. Habang pinapakinggan ng daing, namalaya na lang ang paggapang ng ina palapit sa palayok. Dumakot ng luwad. Inihipan ng dasal at saka isinubo. Makalipas ang ilang sandali, umayos ang pakiramdam. Habang nagpapahinga ang ina, nakatitig ang binata sa nakailerang palayok. Luwad at piling klase ng lupa ang laman. Ordinaryo kung titignan, pero sa mata ng isang mangkukulam, kagaya ng ina, isa itong espesyal na sangkap, bagay na gustong maunawaan ni Romel. Sa kuryosidad, ginaya ang nakikita sa ina. Nagsinde ng kandila, hinulma ng hugis taong yari sa luwad, natigilan pagkatapos. Inisip ang mga salitang sinabi ng ina. Nang maalala, ginaya na rin. Makaraan ang ilang sandali. Nang mapagtanto ang ginawa, kaagad ding tinigil. Nahinto ng masulya pa ng ina. Makahulugan ang ngiti habang nakatitig. Kinakalaban mo pa ako, pero nais mo rin palang matutunan. Gusto mo bang turuan kita? Ano? Hindi ko gustong matutunan ang kasamaan. Ayokong mapalapit sa impyerno. Gawa lang ng kuryosidad kaya ako nangialam. Yun lang yun. Nagmamadali sa pag-alis ang binata. Biglang kinabahan. Nang paglingon ay may inosalang ina. Naramdaman ang kakaibang epekto nito. Nakaligtas naman bago kumapit ang epekto. Aalis na sana nang mapansing may umaaligid sa tahanan. Malapit sa kakahuyan ang bahay at mula roon tanaw ang anino. Palipat-lipat ng pwesto hanggang sa maging komportable.
Maya-maya pa napansin na merong tinatahi. Hindi nagtagal maririnig ang paghiyaw ni Nanay Lourdes. Dali-daling pinuntahan, naabutan nitong nakapabaluktot. Hinahampas ang ulo, iniinda ang pananakit. Nang lapitan biglang sumuka ng luwad. Dito naunawaan ng binata ang nangyayari. Nang balikan ng tingin ang anino sa kakawyan, malinaw na nasipat ang hawak-hawak. Isang manika na paulit-ulit pinupukpok ang ulo. Dali-daling binuhat ang tapayan na puno ng luwad at pasimpleng hinagis sa direksyon. Hindi inasang may tataboy sa ganitong paraan. Nang balikan ng ina, ngumunguya na ng lupa. Pinahiran ng luwad ang noo, sabay sambit na mga salita. Nang may masmasan, dali-daling sinuri ang minoldeng hugis tao. Kinuha ang isa na may nakasulat na pangalan, nakalaguyo ni Tatay Felipe. Hindi maunawaan ang pagngisi ng ina. Walang pasabi na nagsimula ng ritual. Sa puntong ito, pinatutungkulan ng ritual si Rosalda. Inukita ng pangalan ang bawat minoldeng manika. Hindi lang pagtahi, sa iba't ibang bahagi ng katawan ng ginawa. Binuhay pa ang isa. Tulalang sinundan ito ng tingin habang naglalakad palabas. Ilang ulit kumurap sa pag-aakalang namamalikmata. Subalit totoong-totoo ang nakikita. Hindi na kailangan pang magtanong dahil ina na mismo ang nagsalita. Sinasabi ko na nga ba? May sumusubok sa akin. Nakita mo naman na merong umaaligid kanina, hindi ba? Nang tignan kong hinulma, pangalan ni Rosalda ang may bakas. Walang duda, siya ang kumulam sa akin. Ngayon tikman niya ang ganti ko. Hindi pala. Pagdusahan niya ang ganti ko. Yung minolde mong luwad. Anong gagawin nun? Bakit gumalaw? Bakit naglalakad? Saan pupunta yun? Huwag mo sabihin sa akin may papatayin ka na naman. Nay, hindi ka ba nadala sa ginawa mo kay tatay at sa iba mo pang kinulam? Kung hindi mo pinaparusahan, pinapatay mo. Manahimik ka, Romel. Wala kang pakialam kung papatayin o bubuhayin ko ang sino man. May atraso sila. Gagawin ko ang lahat para pagbayarin sila. Kung si Rosalda naman ang pag-uusapan, hindi ba nararapat din siyang makatikim? Inagaw niya sa akin ang tatay mo. At ngayon marunong na siya ng ipinagbabawal na karunungan. At hindi lang basta marunong, binibiktima niya ako. Nay, pwede bang tama na? Hindi ko na alam kung paano ka pakikisamahan. Masyado nang magulo. Nakalimutan ko na nga paanong mamuhay ng tahimik. Kaliwat kanan na lang ang nangyayari. Puro kasamaan. Kasamaan na Tama na. Madaling sabihin yan, lalo na sa taong walang pinaglalaban. Romel, namayapa na ang ama mo. Pero nandito pa rin ang galit. Nagliliyab na poot. Maski ako hindi ko alam kung kailan huhupa. At asahan mong lalala ang mangyayari dahil marunong din pala ang babaeng yon. Magiging kapanapanabig ang susunod na magaganap. Kulam laban sa kulam. Wika ng ina. Sinundan ng nakakabinging pagtawa. Pagkatapos ng usapan, pumasok ng silid para simulan ng ritual. Nakasalampak si Romel habang nakatitig sa saradong pinto. Mula sa kinalalagyan, naaamoy ang samyo na mga kandila. Naririnig na rin ang pag-usal ng mga salita. Habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Rosalda, naipon ang galit magmula sa araw na nalaman ang pangangaliwa ng ama. Sa puntong ito, natagpuan ang sarili sa harapan ng tahanan ng babae. Kagaya ng ina, natuto na rin ito ng pinagbabawal na karunungan. Nang makita ang mga banga sa silong,
Nagkaroon ng ideya na kagaya ni Nanay Lourdes ang pamamaraang ginagamit. Dahil abala ito sa pagriritwal, hindi na malayan ang pagpuslit ng binata. Nakapasok ito, ginulat sa naratnan. Nasa loob ng tahanan ang kabaong ng ama. Halatang hinukay mula sa libingan. May nakadikit na luwad, nakahulmang simbolo. May bakas nakakatapos lang ritwalan nang umusad bumungad ang kwarto na puno ng manikang yari sa luwad. Bawat isa nakaukit ang pangalan ni Nanay Lourdes. Nang magkaroon ng ideya, dali-daling sinilid sa sako para itapon. Maya-maya pa kunot noong napatitig sa isa. Iba ang disenyo. Pangalan ni Rosalda ang nakaukit. Hindi nagtagal, naalala ang ginawa ng ina. Kinuha ito at pasimpleng inalapag sa pintuan sa kwartong kinalalagyan ng babae. Paglabas ng tahanan, napaigtad sa sigaw ni Rosalda, bakas ang pag-inda ng sakit at takot. Nang biglang tumahimik, nagmamadali sa pag-alis ng binata. Kinabukasan nabungaran ang tagpo kung saan nakatitig si Nanay Lourdes sa durog na luwad. Aniya, ito ang minoldeng hugis ng tao na pinadala sa tahanan ni Rosalda. Nang masulyapan ang braso nito, napansin ang kakaibang bakas. Nagbukang luwad ang bahagi ng balat. Bitak-bitak naman, lalong lumalim ang hiwa. Hindi man makitaan ang reaksyon ang inabuhat dito, may epekto pa rin. Matapos suriin ang binalik na luwad, nagsimulang hukayin ang iba't ibang parte ng bakuran, umabot pa sa likod. Bago makapagtanong, nahugot mula sa ilalim ng lupa ang isa pang manika. Kung titignan mabuti, halos hawig ni Nanay Lourdes. Masyadong detalyado ang katawan. Makikita ang pinsala sa partikular na bahagi. Kunot noong napatitig ang ina sa nakaukit na mga letra. Matapos bigkasin, umepekto ang taglay na bisa. Nangisay na lang bigla. Nagsusuka ng lupa. Natatakot hawakan dahil para bang babaon ang kamay sa katawan. Masyadong malambot na parang katulad ng luwad. Mabuti na lamang mabilis mag-isip ang ina. Sa kabila ng sitwasyon, sinikap ituwid ang salita. Inutusan ang binata na ibaon siya sa luwad at lupa. Nagmamadali sa paghalo ng mga sangkap at saka ginawa ang utos. Maya-maya pa bumuti ang kalagayan. Nanatili muna sa ganong sitwasyon ng ina. Ayaw mahiwalay ang katawan sa lupa. Nay, hindi niyo po naisip na baka sa ganitong paraan matatapos ang buhay mo. Ngayong nakahanap na kayo ng katapat, paano kung mas malakas ang puwersa ni Rosalda? Paano kung hindi niyo kayanin? Nay, mabuti pang patawarin yung isa't isa bago pa lumala ang kaganapan. Hindi man sumagot ang ina, baka sa reaksyon nito ang tugon. Napailing na lamang si Romel, lalong hindi mapakali habang iniisip ang sitwasyon. Idagdag pa ang pagkakita ng kabaong sa tahanan ni Rosalda. Nang maalala ito, nagmamadaling bumalik para mag-usisa. Hindi alintana ang presensya ng babae sa pintuan. Dire-diretso ang pasok. Binuksan ng kabaong. Dahan-dahang napatras sa nakita. Puno ng luwad ang katawan ng ama. Nagmistulang taong luwad. Sa dibdib nito, nakaukit ang mismong pangalan at ni Rosalda. May mga simbolo pang hindi maintindihan. Romel, hindi ka pwedeng basta na lamang pumasok. Hindi kita kinalalang anak, kahit ako pa ang pangalawang asawa ng tatay mo. Manahimik ka. Hindi mo pwedeng tawaging asawa si tatay dahil hindi kayo kasal. Hanggang sa oras na ito, isa ka pa rin kabit. Sandali, anong ginawa mo sa bangkay ni tatay? Bakit balot ng luwad? Anong gagawin mo?
Bubuhayin ko ang tatay mo. Hindi ko kayang mawala siya, kaya gagawin ko ang lahat upang mabuhay siyang muli. Pero bago yun, papatahimikin ko muna ang nanay mo. Bakit, anong gagawin mo? Papatay mo si nanay? Sige, gawin mo. Kapag nangyari, ako mismo ang makakalaban mo. Ikaw na nga tong kabit. Ikaw pa ang may ganang manakit sa legal na asawa. Hindi man ako ang orihinal, pero ako nagbuhos ng pagmamahal. Sa tingin mo anong dahilan kung bakit sumama sa akin ang tatay mo? Ito ang tanong na nagpatahimik kay Romel. Napatitig na lamang kay Rosalda. Hindi nagtagal, tinulak ang kabaong patungo sa silid. Nang mapagtanto ang gagawin, huli na, sarado na ang pintuan. Bumalik ng bahay para sabihan ng ina, pero abala ito sa pagriritwal. Nanlaki ang mga mata habang pinasadahan ng tingin ang nakatayo sa harapan. Sa unang tingin, akalain mo na tunay na tao. Hindi kasing laki ng manika ang minolde ng ina, kundi kasing laki ng tao. Kuwang-kuha ang wangis ni Rosalda. Hindi pinaganda, kundi nakakakilabot. Kulang-kulang ng parte. Tabingi ang bibig. Mas malaki ang kabilang mata kumpara sa isa. Putol ang kamay. Nakatalikod ang mga binti. At ang mas nakakapanindig balahibo, parang buhay na buhay dahil sa pagsusuka ng lupa mula mismo sa bibig. Sa halip na pukawin ang atensyon ng ina para ibalita ang ginawa sa bangkay ng ama, naupo sa tabi si Romel para panoorin ang pagriritwal. Pinaghalo ang luwad at lupa. Nilamutak pagkatapos sabay bato sa nakatayong imahe. Bawat bato, sinasabayan ng pag-usal. Unti-unting dumami ang lumalabas na suka nito. Hindi lang yun. Natuyo at nagkaroon ng bitak-bitak. Ang bawat hiwa, naglalabas ng malabuhanging lupa. Maya-maya pa, sinindihan at habang kinakain ng apoy, lumakas ang pagbigkas ng mga salita. Patuloy pa rin sa pagbato si Nanay Lourdes. Sa pagdaan ng mga sandali, mula sa kung saan maririnig ang hiyaw ng babae, nang tumagal ay nakilala ito ni Romel. Walang iba kung hindi si Rosalda. Humiling na patawarin, subalit buo na ang pasya ni Nanay Lourdes. Bingi-bingihan sa pakiusap. Tuloy-tuloy sa ginawa hanggang sa mawala ang boses. Maya-maya pa tinapos na rin ang ritual. Dumiretso sa pagiga ang ina. Tinakpa ng katawan niya ng luwad at lupa. Mahabang oras ang ginugol at sa sandaling tinanggal ang mga ito, hindi na makitaan ng anuman. Nawala ang bitak-bitak. Bumalik sa normal na kondisyon ng lahat. Ngiting tagumpay matapos malunasan ang sarili. Alam kong bubuhayin ng babaeng yon ang ama mo. Huwag kang mag-alala. Dagdag lamang yon sa kasalanan niya. Dahil hindi mabubuhay ng sakpak ang sino mang patay. Isa lang itong uri ng kulam na magdudulot ng kamatayan, hindi pagkabuhay. Hayaan mo siya mag-eksperimento. Yun kung magagawa pa niya. Nang maintindihan ang sinabi ng ina, nagmamadaling pinuntahan ang tahanan ni Rosalda. Muli na namang nagulat sa nakita. Nasaksiyan kung paanong tinanggal ni Rosalda ang balat sa muka. Lumitaw ang tunay na itsura. Isang matanda na kulubot ang muka. Nang hina ng makilala kung sino. Ang matanda na nooy usap-usapan na nagkagusto sa ama ng kabataan, si Aling Pasing. Dito naalala ang minsan nang narinig tungkol sa matanda. Meron itong karunungan ng mapagtanto. Hindi na nagtaka sa naging takbo ng pangyayari. Hindi na rin tumuloy ang binata, takot na maging biktima nito. Hindi lumipas ang araw na walang naganap na paglalaban. Hindi man personal na nagkaharap,
tuloy-tuloy pa rin ang pagtutuos sa pamamagitan ng ritual. Magdamag si Nanay Lourdes sa pagriritual. Naubos ang ilang banga ng luwad at lupa sa paghulma ng estatwa. Lahat ng ito, pangalan ni Aling Pasing ang nakaukit. Hindi na rin kailangan sabihan dahil alam na ng ina ang tunay na pagkatao. Sa pagsisimula pa lang ng ritual, isa-isang nadurog ang minolde. Hindi ginalaw. Sadyang natunaw matapos ang pag-usal. Maya-maya pa nilamutak lahat. Isinilid sa palayok na nakasalang sapoy. Nang hanguin, hinulma muli. Sa pagkakataong ito mas malaki, mas matangkad, mabilis ang pagmolde. Nasa harapan na ang kamuka ni Aling Pasing. Sa isang banga naglabas ng panibagong timpla. Iba ang kulay nito. Itim. Hinaluan ng mga sangkap at ng handana. Binalot ang katawan ng matanda. Binuhusan ng likido sabay sindi. Habang nag-aapoy, tinatahi ang iba't ibang bahagi. Ni hindi man lang napasong ina. Maya-maya pa nagtimpla na naman ng panibago, lupa at iba pang sangkap. Pagkatapos isaboy, lalong lumiyab ang apoy. Sa muling pagdistansya ni Nanay Lourdes, puro orasyon ang namutawi sa bibig. Sinasabayan ng pagguhit ng simbolo na luwad. Makaraan ng ilang sandali, kusang gumalaw ang estatwa, parang may sariling buhay. Umaayon ang reaksyon sa kaganapan, sumisigaw sa pagkapaso, nagpupumilit makawala sa kinakatayuan. Kung hindi lang nakapako ang mga paa, kanina pa ako maripas ng takbo. Nang matapos ang pagsambit ng mga salita, humugot ng patalim si Nanay Lourdes. May inusal na kataga, sabay saksak. Sa pagbaon ng patalim, nawasak ang estatwang luwad. Nakita mo na, kahit binalot ng kasamaan ng pagkatao ko, tumulong pa rin ang pagkakataon para malupig ko ang taong naging dahilan upang magkaganito ko. Inaral ko ang pamamaraan para gamitin sa taong umagrabyado sa akin. Ngayong nagawa ko na, nagawa ng maayos. Maganda ka ng libingan. Laliman mo ang hukay para masiguradong mabaon ang kasamaan ni Aling Pasing. Kagaya ng sinabi ni Nanay Lourdes, nasawi ang matanda. Naabutang wala sa ayos ang kalagayan ng katawan, katulad ng unang estatwa na hinulma. Sa sahig nagkalat ang pinaghalong lupa at luwad. Mula ito mismo sa katawan ni Aling Pasing. Matapos may balot sa tela, isinakay sa kariton, dinala sa libingan. Sa kabila ng lahat, naguguluhan pa rin si Romel. Kahit anong isip, bumabalik pa rin ang tanong kung paanong nagsimula ang mga kaganapan. Hindi lang pamilya ang naperwisyo, maging ang mga tao na lumapit sa ina para magpakulam. Nilisan niya ang lugar, kasabay ng paglakad palayo. Ito din ang pagiling na sana itapon ng ina ang natutunan sa kulam. Nang sa gayon, hindi na madugtungan ang kasamaan nang siya ay pagtaksilan ng asawa nang dahil sa kabit. Kumusta mga kabayan? December 1 na, available na uli ang pabasa, pamana at basbas. Paliwanag ko muna kung para saan ito mga kabayan. Unang proseso, ang pabasa. Kapag nag-order ka nito kabayan, hihingiin namin ang pangalan mo at taon ng kapanganakan. Ipapadala yan sa Negros, 6 na antingero o antingeros del Negros ang magbabasa ng iyong kapalaran. Ilalagay dito yung readings, mababasa mo specific para sa iyo kabayan ko. After ng unang proseso, pabasa, kung ano ang lumabas sa pabasa, kung ano ang kailangan mo, yon ang ibibigay sa ating pamana. Kung kailangan mo ng swerte, yon ang ibibigay sa iyo. Kung kailangan mo ng depensa espiritual, yon ang ibibigay sa iyo. Kung kailangan mo ng pangkalusugan ang ibibigay sa iyo, kabayan ko. Ito ay nakadepende sa ating pabasa. Ang huling proseso, ang pangatlo, ang basbas. Ilalagay ang pangalan mo dito sa ating oil.
para mabasbasa ng pangalan at mga gamit. GD, paano gagamitin? Pwedeng ilagay lang sa altar, pwedeng dalin palagi ang iyong basbas. At ang pinaka-importanting tanong sa lahat mga kabayan ko, paano mag-order? I-visit nyo lang ang www.likhamerchandise.com. Once na nasa website na kayo, scroll down, punta kayo sa page 2 natin. Kapag nasa page 2 na mga kabayan, pindutin ang pabasa, pamana at basbas. Add to cart nyo mga kabayan. Pinakamahalagang tanong, pwede ba GCash? Yes, pwede mga kabayan ko. Proceed kayo sa checkout. Kapag nasa checkout na kayo, i-fill out nyo lang lahat ng form mga kabayan ko. Lagyan nyo lang yan. Info. After nyan, piliin nyo ang send it option mga kabayan para lumabas ang other payment options. Pay now. After pay now, lalabas na ang different payment options. Pili na lang kayo. Cebuana, LBC, Maya, GCash, GrabPay. Ganun lang kasimple mga kabayan ko. Limited stocks only. Kung interesado kayo, i-visit nyo na ang www.likhamerchandise.com.